Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan nagsimula ng maglaban si Baek Sang-hyuk at ang ating bida. Mabilis na umatake si Baek Sang-hyuk gamit ang kanyang sibat ngunit hindi nakaramdam ng kahit anong takot si Pilseong at kalmadong inaantay ang pagdating ng ataking ginagawa ni Baek at nang malapit na itong tumama ay wala niyang kahirap-hirap na pinigilan ito na lubos ikinagulat ni Baek Sang-hyuk gayon din ay hindi makapaniwala ang mga tao sa paligid na nakasaksi at si Yoo Sun-young. Seryoso namang sinabi ng ating bida na nakapagdesisyon na nga raw siya sa kung ano ang gagawin niya kay Baek ito ay ang talunin ito ng paulit-ulit. Sa pagpapatuloy sa kabila ng pagkabigla ni Baek Sang-hyuk ay pinagmumura niya si Pilseong dagdag pa niya na arogante nga raw ito, saad naman ng ating bida na titingnan nga raw nila kung sino sa kanilang dalawa ang arogante. Namuo naman ang matinding pawis sa mukha ni Baek Sang-hyuk at maya-maya pa ay lubos siyang nagulat nang maramdaman ang isang napakalakas na killing intense kaya agad siyang umatras para gumawa ng distansya mula sa ating bida, gayunpaman ay lubos siyang naguguluhan sa kung ano ang kanyang naramdaman kani-kanina lang mula sa ating bida, dagdag pa niya na nakaramdam siya na tila siya ay nakatayo sa isang napakalakas na halimaw. Pinuri naman ni Pilseong ang matalinong pandaman ni Baek. May pangangamba namang tumingin si Baek Sang-hyuk kay Yoo Sun-young. Nasabi din niya sa kanyang sarili na hindi siya maaring umatras pagkatapos paglaruan ng isang D-rank hunter. Dagdag pa niya na hindi pa sana niya gagamitin ang kanyang tunay na lakas ngunit wala siyang pagpipilian. Kasabay noon ay ginamit niya ang kanyang strength enchantment, leg strength enchantment at ang speed enchantment. Nang makita ni Yoo Sun-young ang ginagawa ni Baek ay kanyang nasabi na tila hindi na ito magpipigil at sisimula ng magseryoso. Nasabi din niya sa kanyang sarili na sana ay hinding-hindi siya bibiguin ni Baek Sang-hyuk. Habang naghahanda ng atake ay nasabi ni Hake na 5 minuto lang ang itatagal ng kanyang buff kaya dapat natapusin niya agad si Pilseong bago umabot ng 5 minuto. Kasabay noon ay dahan-dahan na siyang kumikilos para umatake ngunit biglang inilapit ni Pilseong ang kanyang kamay sa noo ni Baek at naghahanda na umatake gamit ang kanyang daliri. Nagulat naman si Baek sa nais gawin ni Pilseong ngunit, gayunpaman habang naghahanda ng atake si Pilseong ay kanyang nasabi na ang isang hanggal na tao tulad niya ay tanging ang pagkatalo ang tanging lunas. Kasabay noon ay pinitik niya sa noo si Baek Sang-hyuk na naging dahilan ng bahagya niyang pagkahilo. Gayunpaman ay hindi pa din niya alam kung anong nangyari at sa kung papaano tila siya ay pinaglalaruan lamang ng ating bida, ngunit labis siyang nagulat nang muling inilapit ni Pilseong ang kanyang mga daliri sa kanyang noo at kanyang sinabi na para sa isang hangal na tulad niya ay hindi pa sapat ang isang pitik sa noo kasabay noon ay malakas niyang itong pinitik na naging dahilan ng pagkatamba ni Baek Sang-hyuk sa sahig. At nang tumayo siya ay tinanong siya ng ating bida kung gusto pa ba niyang lumaban o ang tanggapin na lang ang kanyang pagkatalo. Lubos naman hindi matanggap ni Baek na pinaglalaruan lang siya ng ating bida kaya agad niyang winasiwas ang kanyang sibat patungo kay Pilseong at kanyang sinabi na hindi niya tinatanggap na siya ay natalo. Nasabi naman ni Pilseong na tulad nga raw ng kanyang inaasahan ang ilang mga pitik sa kanyang noo ay hindi sapat para maintindihan niya ang bagay-bagay. Ngunit habang mas umiinit ang laban ay biglang pumagitna si Yoo Sun-young at sinabi na sapat na ang kanilang laban at ang resulta ay malinis, at malinaw na ang ating bida ang siyang nanalo. Lubos namang nagalit si Baek Sang-hyuk nang inanunzo ni Yoo Sun-young ang kanyang pagkatalo at hindi niya iyon matanggap at saad pa niya na hindi pang araw siya natatalo at hindi pa siya tapos sa ating bida. Dismayado naman si Yoo Sun-young sa pinapakitang kahangalan ni Baek Sang-hyuk dahil hindi nito matanggap ang kanyang pagkatalo sa mas mahinang ranggo kaysa sa kanya kasabay noon ay malakas niyang sinipa si Baek na siyang naging dahilan ng pagkawala nito ng malay. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang nilandi niya ang ating bida gayon din ay binati niya ito sa pagkakapanalo niya saad pa ni Yoo Sun-young na tulad nga raw ng kanyang inaasahan ay mananalo si Pilseong, hindi naman naniwala si Pilseong at kanyang tinanong kung talaga bang alam nito na mananalo siya. Ngunit hindi niya iyon sinagot sa halip ay sinabi niya na pagdating nga raw sa mga lalaki ay mayroon siyang standard. Gayunpaman ay makikitang lubos na hindi makapaniwala si Ji-hyun sa kung paano akitin ng babaeng ito ang kanyang crush. Maya-maya pa ay sinabi ni Yoo Sun-young na mas gusto niya na mag-usap sila sa kanyang lab nang silang dalawa lang.
Pumayag naman dito si Pilseong at kanyang sinabi na titingnan nga raw niya kung anong mga plano ang meron sa utak ni Yu Sunyang. Natuwa naman si Yu Sunyang sa naging sagot ni Pilseong at kanyang inaya ito na tumungo na sa kanyang lab habang si Jihyun ay lubos na nagseselos. Maya-maya pa ay nalipat ang eksena kung saan nakadating na ang ating bida sa loob ng lab ni Yu Sunyang. Sinabi din ni Yu Sunyang na mayroon nga raw siyang mga inumin sa loob ng refrigerator at ito ay maaring makatulong sa ating bida. Saad pa niya na ang lahat ng mga bagay sa paligid ay ang kanyang mga hilig ngunit hindi siya segurado kung magugustuhan ito ng ating bida. Maya-maya pa ay kumuha na ng isang inumin si Pilseong at uminom at kanyang tinanong si Yu Sunyang kung ano nga raw ang dahilan para kausapin siya sa malayo sa ibang mga tao. Sinabi naman ni Yu Sunyang na sasabihin na nga raw niya ng straight to the point para hindi na mag-aksaya ng oras. Tinanong niya ang ating bida kung nais ba nitong magtrabaho sa association. Nagulat naman si Pilseong sa kanyang narinig dahil hindi niya inaasahan na aalukan siya nito na magtrabaho sa association. Saad pa ni Yu Sunyang na ang association nga raw ay nangangailangan ng maaasahang tao tulad ng ating bida. May pagtataka namang itinanong ni Pilseong kung bakit niya siya inaalok ng ganoong bagay sa kabila ng kanyang pagiging B-rank na naging B-rank ngayon lang. Nasabi naman ni Yu Sunyang na mayroon naman talagang dahilan kasabay noon ay lumapit siya sa isang bagay na natatakpan ng isang tila at nang kanyang tinanggal ang tila ay tumambad ang isang bagay na tila camera. Tinanong din niya ang ating bida kung ngayon pa lang ba niya nakita ang bagay na iyon. Dagdag pa niya na ito ang Dungeon Rating Meter, ang device na nagpapakita sa association ng kasalukuyan status ng isang hunter. At noong nakaraan na walang pang rating meter ang maraming resources at ang lakas ng tao ay kinakailangan upang matugunan ang piitan. Ngunit mula nang dumating ang rating meter na ito, nagawang i-target ni Hunter ang piitan na tumutugma sa kanilang antas. Saad pa ni Yu Sunyang na tulad ng alam ng ating bida ay hindi 100% ang kalidad ng device. Nasabi naman ni Pilseong na kahit ganon ay tila nalaman pa din ng association ang lahat ng mga bagay. Sinabi naman ni Yu Sunyang na ang rating meter ay umaabot lamang sa 99.5% ang katumpakan nito at ang kamalian ay 0.5% lamang. Tinanong din nga si Pilseong kung alam ba nito kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng isang hunter na mayroon kamalian ang device. Bilang tugon ay sinabi ng ating bida na ang mga mahihinang hunter ay mag-aatubili na pumasok sa mga piitan. Dahil kahit na ang pagbabago ng isang slime ay maaaring mga hulugan ng panganib sa kanilang buhay, saad naman ni Yu Sunyang oo. Tulad ng sinabi niya kung ang hunter ay hindi nakipagsapalaran sa mga piitan, ang nakakatakot na bilang ng mga mangangaso ay magiging hindi sapat at ito ay magreresulta sa makabuluhang pagkalugi sa iba't ibang aspeto at lahat ng iyon ay dahil sa 0.5% na error ng device. Dagdag pa niya na mayroong karapatan ang mga tao na malaman na mayroong 0.5% na error ang device. Saad pa niya dahil sa 0.5% na error na iyon maraming mga hunters ang maaaring hindi sinasadyang may sakripisyo ang kanilang sarili sa makapangyarihang halimaw. Tinanong din niya si Pilseong kung hindi nga ba raw makatwiran na piliin ang sakripisyo ng iilan para sa kapakinabangan ng nakararami. Seryoso namang sinabi ng ating bida na ang pagsakripisyo ba daw ang isang makatwirang gawain. Pero applicable lang yan kapag ang sakripisyo ay pinili nila. Matatawag mo talaga itong sakripisyo kung mamatay sila nang hindi mo alam kung bakit. Saad naman ni Yu Sunyang na kung kanyang bibigyan ng kahulugan ang sinabi ni Pilseong ito ay nangangahulugan na hindi niya tinatanggap ang kanyang offer. Sinabi naman ni Pilseong na ipaalam nga raw ni Yu Sunyang sa nakakataas ang katungkulan sa association ang kanyang sasabihin kasabay noon ay tumayo na ang ating bida para umalis at sa pag-alis niya ay nasabi ni Yu Sunyang sa kanyang sarili na gusto nga raw niya ang kapangahasan ni Pilseong ngunit kailangan nga raw niyang ituro sa ating na ang pagiging masyadong matuwid ay ang siyang sisiri sa kanya. Sa paglabas ni Pilseong sa lab ay tila naging lantang gulay ito. Naisip naman niya si Park Sokchan at kung malaman nga raw nito ang mga nangyari ngayong araw ay siguradong impyerno na naman ang abutin niya dahil papagalitin na naman siya nito at habang balisa ay may isang lalaki ang tumawag sa kanyang pangalan na kanyang ikinagulat kung sino iyon.
At sa kanyang paglingon ay agad niyang nakilala ang lalaki ngunit nalipat ang eksena sa isang hindi kilalang tao na iniabot sa kanyang master ang isang folder at kanyang pinuri ang lalaki sa kanyang nagawa. Nasabi naman ng master nito na ito daw pala ang baguhang lalaki na nagawang nalinis ang piitan ng mag-isa na agad namang sinang-ayunan ng lalaki dagdag pa niya na nagawa nga rin daw ng baguhang iyon na matalo si Baek Sang-hyuk at na-promote bilang B-rank at ang kanilang pinag-uusapan ay walang iba kundi ang ating bida. Tiningnan namang ng master ang larawan ng ating bida at makikita sa kanyang mukha ang pananabik at kanya ding nasabi na maganda nga raw ang pangalan ng ating bida. Ngunit dito muna magtatapos ang episode 11 kaya sama-sama muli nating abangan ang susunod na mangyayari sa ating bida kaya wag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na episode. Maraming salamat!